Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers at subscribers dito po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At muli natin ipagpapatuloy ang ating pong pinag-usapan kahapon, no, tungkol sa subjudice rule. Hindi dito sa aking YouTube channel, kundi doon sa programa po ni Rod Marcelino sa radyo, sa DZXL, sa Straight to the Point. Abay, ako'y nakahiga pa, tinawagan at ano daw ang aking masasabi tungkol sa subjudice rule. Medyo hindi pa ako naghihilamos at sinalang kagad ako. At kaya lamang wala pang 5 minuto yung interview, kaya parang ang pakiramdam ko hilaw na hilaw yung aking paliwanag. So ngayon, ang lecture po natin, legal lecture natin ay tungkol sa subjudice, social media, at ang Chis Escudero, FB called out masterclass. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, paalala lang po, mag-subscribe kayo sa aking channel, i-like at i-share ninyo itong aking lecture na to sa inyong mga kakilala. So, ang paksa, bakit bawal mag-FB status update ang abogado habang merong impeachment trial na nagaganap dyan sa ating impeachment trial court sa Senado? Dito po natin ihimayin kung bakit napagalitan ni Senate President Chis Escudero at ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Ito pong si kumpanyero Attorney Amando Virgil Ligutan sa impeachment trial court ni Vice President Sara Duterte during the trial ni VP Sara. At kung ano ang masasabi ng batas siyempre, at ng Supreme Court, no? Kapag pinairal mo ang iyong teacher's instinct sa Facebook, alam mo po, bilang abogado, ay katulad ng mga doktor, ng engineers, ng mga arkitekto, yan ay regulated profession yan. May nagbabantay sa inyo. Unlike journalist, no? Unlike former journalist, no? Hindi regulated profession yan. Okay, so ano ang kwento? Ano po yung drama sa impeachment trial court na naghanap, no? At ano ba ang nangyari? Okay. Ganito po yan. Nagsimula ang lahat ng magkakasagutan po sina Attorney Lorna Capunan at ang attorney ng defense na si Attorney Christine Ferrer tungkol sa kung ano ang pwedeng itanong during the cross-examination sa trial. Okay? So, pagkatapos nito, natapos yung hearing, no? Nag-post po si Attorney Ligutan. Alam niyo naman si Attorney Ligutan, isang kilalang private prosecutor at mahusay na law professor yan, no? Nag-post po siya sa Facebook. Sabi niya, "A principle all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed even on cross-examination." Okay? So, syempre marami nakabasa niyan, no? Marami din nag-like, marami nag-share. Syempre sikat yung abogadong nag-post dahil kalahok doon sa impeachment trial itong mahusay na profesor na si Attorney Ligutan. So, syempre pag ganyan, nakarating yon sa defense counsel na si Attorney Sheila Sison, na pinarating naman kay Presiding Officer Chis Escudero. Kaya ito yung nangyari. May sermon na nangyari. Okay? Naglabas po si Chis ng public reprimand, admonition. At dito, ipinaalala po ng Presiding Officer ang Rule 18 ng impeachment rules, no? At saka yung two-strike rule na may banta ng 30,000 ba? 30,000 na multa kapag naka-two-strike ka na. Okay? So, yung isang senador, sabi, kayang-kaya naman daw bayaran ng misis niya. Nako. Okay. Okay. Pabirong sinabi po ni Chis Escudero, alam mo ang pagkakaiba ng leading sa misleading questions. Siyempre naman, law students alam yan no? Meron lang isang abogado na talagang, ewan ko kung nervyos o nagulat o na-pressure o tensyonada
na sinabing misleading questions are allowed. Okay, okay. So, pag-usapan natin, ano yung legal principle? Ano yung jurisprudence na nakakasakop tungkol dito sa issue na to? Hatiin natin ang usapin sa dalawang parte. Siyempre, una, yung rules of evidence at yung pangalawa, yung social media at sub judice rules. Ito po yung pinaliwanag ko kay Rod Marcelino. Ulitin ko, manood po kayo niyan. Straight to the point, DZXL. Yung 558 ang numero sa radyo. O sa YouTube, meron sila. O kaya sa, sa Facebook, meron yan, DZXL News. Okay? Sa ilalim po ng Rule 132, ito ang alam ko na, i-discuss ko na to before eh. Sa Rule 132, Section 10 ng Revised Rules on Evidence, na matatagpuan yan sa Rules of Court. Ito, paborito kong subject to eh. At ito, medyo gamay natin. Yung leading question, tanong na nagmumungkahi ng gustong sagot. Halimbawa, di ba ikaw yung kumuha ng pera? Pinapayagan ba yan sa cross-examination? Kung ang tanong mo, di ba ikaw yung kumuha ng pera? Okay. Ano naman yung misleading question? Ito yung tanong na nagpapalagay na totoo ang isang bagay na hindi pa napapatunayan. So, misleading yan. Halimbawa, kailan mo tinago ang pera? Kahit wala pang proof na may itinago siya, tinatanong mo, kailan mo tinago ang pera? Bakit? Napatunayan mo na ba nakakuha niya yung pera? No? Alam niyo po, bawal na bawal yung ganyang klaseng tanong, no? Kahit anong examination, direct examination, cross-examination, redirect, cross-examination, kahit examination pa yan sa LTO para makakuha ng lisensya. Joke lang yung LTO, ha? Okay. So, ano ang naging verdict dito? No? Tama po si Attorney Ligutan. Sa aspeto, pag ang pinag-usapan, lecture sa loob ng classroom sa law school, no? Tama siya doon. Pero, ano po ang sinasabi ng sub judice rule at ng Code of Professional Responsibility and Accountability? Etong CPRA na to, paulit-ulit tayo dito kapag medyo may nasisilip ng mga abogado, di ba? Mga doktor or accountants, engineers, arkitekto. Okay? Kasi regulated profession, unlike former journalists. Okay? Dito nagkaroon ng problema. Sa Rule 1.8 or Rule 18 ng impeachment rules, ipinagbabawal po, unang-una, sa prosecutors, sa defense counsels, at sa respondents. Yung magpo-post ka o magbibigay ka ng pahayag sa media o kaya sa social media tungkol sa mga issue sa impeachment habang gumugulong ang paglilitis. Habang gumugulong, ha? Parang sasakyan habang gumugulong ng gulong. Pero pag tumigil na yung paggulong ng gulong, ibang usapan yun. Okay. So, sub judice rule. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang anumang pampublikong pahayag na pwede o maaaring mag-impluwensya sa korte, mag-prejudge ng kaso o magdulot ng trial by publicity. Ito medyo napaliwanag ko doon sa straight to the point na programa dyan sa DZXL. Tuwing alas 6 yan, hanggang alas 7. No? Makinig kayo kay Rod Marcelino. Ang alalay niya dyan, si Jel Kiran, naginising ako ng ang aga-aga. Okay. So, sa mga pinakabagong pamantayan ng Korte sa Korte Suprema, no, yung paggamit ng social media, medyo ano tayo dyan, dapat tayong mga abogadong kalahok sa impeachment trial, medyo tingnan nating mabuti yung Code of Professional Responsibility and Accountability, no? Pagkalahok ka, pero pag hindi naman kalahok, walang problema. ang abogado po ay may pananagutan sa kanyang mga pampublikong komentaris, no? Yung mga komentaryo niya. Kung kalahok kang abogado, bawal gamitin ng social media para idaan sa pampublikong debate
ang kasong kasalukuyang naroroon sa loob ng tribunal, sa loob ng impeachment trial court. Yung pong pag-quote, hindi quote, yung pag-quote sa forma ng nangyari sa korte ay pwedeng payagan para sa fair and accurate reporting. Okay? Kung ano yung talagang nangyayari sa loob, no? Pwede mo yan sabihin, papayagan yan in pursuance of the fair and accurate reporting. Parang journalist ang dating, di ba? Pero kapag ang mismong litigator or abogado sa kaso ang nag-comment upang ipahiya ang kalaban, yan ipahiya ang kalaban o impluwensya ng opinyon ng publiko, may paglabag po yan. Saan? Sa dignidad ng hukuman. So hindi po yan pinapayagan ng Code of Professional Responsibility and Accountability. Kasi kasali ka doon sa sa bakbakan, sa loob ng hukuman. Medyo dapat iniiwas-iwasan po yan, no, na makapag-comment, no, direct or indirect ang komentaryo. Medyo masisilip po yan ng huwes, no, at ng ating Korte Suprema. Okay? Isipin na, gawa tayo ng senaryo. Paano kung naggumawa ng proxy o independent lawyer? Sabi, ikaw nga mag-post kasi bawal sa akin eh. Okay, pwede ba yan? So, talakayin natin. Kung ano po ang mangyayari kung sinubukan ng abogadong kalahok sa trial na gawan ng diskarte. Diskartehan mo, no? Yung sub judice rule. I-circumvent natin. Alam nyo, minsan may mga ganyang abogado pero hindi natin sinasabi dito. Okay. Let us assume, or for purposes of discussion, kunwari, no, inutusan ng abogado ang ibang abogado na hindi kasali doon sa trial na siya yung mag-post sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, magsalita diyan sa YouTube channel, banatan mo, mali, kung ano-ano pinagsasabi, di ba? Hindi pwede. Di ba? Ang ginagawa mo sa pamamagitan ng iba ay parang ikaw na rin ang gumawa. May prinsipyo kung ganyan sa ating batas. Hindi pwedeng ipapasa mo dun sa iba. Yung yung gusto mong i-post, sinabihan mo, ay, pare ka mag-post nito. Kasi pag ako madadalay ko ng sub-judice rule eh. Okay? So, kapag ginawa mo ng padirekta o sa pamamagitan ng dummy, okay, dummy o proxy ang pinagbabawal ng korte, ano tawag dun? Indirect contempt pa rin yan. Okay, mayayari ka pa rin ng husgado o ng ating presiding officer tsaka ng Supreme Court. Conspiracy pa silang dalawa ng inutusan niyang abogado. Para mo lang sinabi sa nanay mo na bawal uminom sa bahay. Yeah. Parang sinabi ng nanay mo, bawal uminom ng beer sa bahay. Sige, hahawakan ng kaibigan ko yung baso, tapos iinom ako gamit ang, binistro eh. Bawal uminom ng beer sa bahay. Hindi uminom, gumamit nga ng straw. Okay, gawa tayo ng another scenario. Kunwari, mayroong isang independent lawyer. Hindi siya involved doon sa kaso. At ganito ginawa niya. Voluntaryo. Nag-post sa Facebook, pumunta sa laptop, sa cellphone niya. O sige, tirahin natin. Mali-mali sinasabi. Ang tanong, ligtas ba siya? Nag-post siya, nag-komentaryo siya. Tungkol doon sa misleading. Siyempre, yes. Kung si attorney uninvolved, wala naman siyang kinalaman doon sa trial, no? At nag-post sa Facebook, no? Sinabi niya, fast check, misleading questions are prohibited under Rule 132. Hindi po yan paglabag sa sub-judice rule. No. Hindi po bawal yun. Libreng-libre si uninvolved lawyer na mag-post ng mga ganyang klaseng komentaryo sa Facebook, sa social media. Ang tanong, bakit? Kasi, alam niyo po, hindi po siya sakop ng Rule 18 ng Impeachment Court. Ayan. Wala siya sa saklaw ng Impeachment Trial Court.
protektado siya ng academic freedom tsaka ng freedom of speech. Saan natatagpuan yan? Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. No? Kasi yung kanyang ginawa ay maituturing na pampublikong legal education. Katulad ng ginagawa natin, nagsasalita na tayo dito. Pwede tayo, misleading questions are not allowed, even in cross-examination. Okay? So, merong jurisprudence dyan, Marantan versus Jokno, ABS-CBN versus Ampatuan. Ang mga hindi kasama sa trial ay papatawan lamang ng contempt kung ang kanilang post ay nagdudulot ng clear and present danger. So, may clear and present danger rule na pumapasok, no? Sa paghahatol ng korte. Halimbawa, nananakot na ng hukom, nagpapakalat ng fake news o nagmumura sa korte. Ayan medyo ingat-ingat, no? Kasi minsan may nakikita ko nagmumura na, napapakinggan ko minsan dumadaan sa news feeds o kaya obvious, very obvious fake news o kung ano-ano na sinasabi. Bawal 'yon, no? Masasakop ka sa judice. Pero kung for public education, hindi pwede, hindi kasakop. Okay? Okay, gawa natin ng summary, no? Kunwari ganito, no? Sabi ni Attorney Ligutan, Sir Chis, kunwari, sabi niya, presiding officer, nag-trigger lang naman ng teacher's instinct ko Kunwari, sinabi niya, nag-trigger lang po yung teacher's instinct ko. Nag-lecture lang ako sa Facebook para sa law students for their education. Nang sila naman ay lumawak ang kaalaman pagdating sa impeachment trial and misleading questions. Ano sasabihin for sure dyan ni Chis Escudero? Attorney Ligutan, impeachment trial court to. Hindi to Facebook. Hindi to live classrooms. Kung may mali sa tanong ng kalaban mo, mag-objection ka sa mikropono. Huwag ka mag-status update sa pader mo. parang gano'n ang mangyayari. Ito, tinatranslate ko lang sa parang ganitong sitwasyon para yung pinag-usapan natin earlier, maintindihan nyo. Kunwari, si Attorney Ligudan, in his mind, no? Sasabihin niya kay Chis, presiding officer, di utos ko na lang kay Attorney Bestie para siyang mag-post nitong aking nasa isipan. At nang ako ay hindi magkaroon ng reprimand or magmulta sa impeachment trial court. Okay. Ano naman ang sinasabi ng batas? Sige, subukan mo. Qui facit per alium. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo pwedeng ipasa ang nararamdaman at naiisip mo. Sa ibang abogado, malalagot kayong dalawa sa Code of Professional Responsibility and Accountability at Contempt of Court ang haharapin ninyo. Di ba? Paano ko yung si Attorney Marites lawyer lang, no? Na hindi naman kasama sa trial. Sasabihin niya, ako na lang yung magpo-post. Total, wala naman akong kinalaman sa impeachment trial. At masipag ako, pagdating sa FB, palagi akong naka-live dyan. No? Pati sa TikTok, no? Live ako dyan. Every 3 hours, nasa social media ako. Sa palagay nyo, sasabihin ni Chis Escudero, pag ganyan ang sitwasyon, ito hypothetical to. Siyempre, sasabihin ni Senator Chis Escudero, gawin mo ang gusto mo, hindi kita sakop. Wala akong pake. Basta't wag mo lang kaming mumurahin dito sa Senado. Ayan tandaan nyo yan. Basta't wag nyo lang kaming mumurahin sa Senado at kung anong pagbabanta ang gagawin nyo. At pag nagkaroon ng clear and present danger doon sa iyong mga statement, patay kang bata ka sa akin. Okay? Ngayon, alam nyo po ang batas ay para sa katotohanan. Ngunit ang venue ng pakikipaglalaban ng abogado ay nasa loob po yan ng korte. Doon mo dapat inilalabas ang iyong saloobin sa loob ng impeachment trial court, kung ano man ang iyong naiisip, kung ano man ang iyong opinion, kung ano man ang iyong objection. Yan po ay sinasabi within the jurisdiction of the impeachment trial court at hindi po sa Facebook feed. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Milano. Pagod ka na ba sa na komplikado?
andito kami.